never explain yourself. May mga situation tayo sa school, sa work, na alam mo yun na gusto mong ayusin yung friendship or relationship or yung communication nyo. Pero mas maganda talaga na explain mo through your actions. And silence is also a response. May mga pagkakataon kasi naranasan ko, and alam ko baka naranasan nyo rin, na alam mo yun, you have no ill intentions, you have no alam mo yung business na gusto mo pa nga pa-improve yung relation nyo, gusto nyo pa nga pa-improve yung samahan nyo. And alam mo yun, explaining yourself most of the time just worsens it. May mga tao kasi na nakaabang agad sa pag-explain mo, na yung explanation mo is parang nakaabang agad, na imbis na pinakikinggan ka is nakahanda agad yung counter nila. Meron kasi talaga ng mga pagkakataon na you should not na win the argument. Kumbaga, do not explain yourself, and syempre maaring tama ka, maaring mali ka, pero pag argument ang nangyayari, hindi maayos eh. Pwedeng tama ka, mai-correct mo siya, or ma-explain mo yung side mo ng maganda, maayos yung pagkaka-explain mo. Pero the fact na FACT yan, the fact na yung pinag-explainan mo is alam mo yun, nakaabang agad dun sa ire-response niya, kahit ganong kaganda explain mo. Mas importante na alam mo yun, na ang gagawin mo na lang is silence, ulitin ko lang, is also a response, and silence conceals. Alam mo yun, silence conceals, and kapag naka-conceal, meron kang leverage. Alam mo yun. And kahit walang nakakakita doon sa effort mo, talagang pwede mo talagang i-explain yung yung side mo talaga through your actions. Hindi mo kailangang magpaliwanag, lalo na sa friendship, sa relationship, para mapakita mo na gusto mo silang maka-close, or sa relationship na pakita mo na kahit sa hindi romantic relationship sa magulang, sa kapatid, sa parents, pwede sa boyfriend, girlfriend, sa lahat na. Alam mo yun, may katapangan ganun, di ba? When you say nothing at all, yung lahat ng actions mo, di ba? Yun yung nag-explain para sa'yo, and hindi mo kailangang magsalita para maipaliwanag mo yung sarili mo. And I've been explaining myself para, alam mo yun, mas maayos yung ganito, yung ganyan. Pero I've been doing it all wrong. Maybe, hindi naman yung maybe na kulang yung ginagawa kong actions. But alam mo yun, ang kailangan talaga yung makita nila yung passive, kumbaga yung kung yung ka talaga, na without yung explaining sa'yo, yung ma-observe nila. Parang gusto mo, kung halimbawa na sa mga anak mo, kung gusto mo silang sumipag, hindi mo sila pwedeng utusang sumipag eh.
explain it through your actions na gumising ka na maaga, or nag-exercise ka na ng maaga, or papasok ka ng maaga sa work, or sa mag-aaral ka habang, alam mo yun, nakikita nila na hindi mo itinuro yung bagay na gusto mong gawin. Imbis, pinakita mo na yun yung ginagawa mo, and subconsciously, na ituturo mo sa kanila yun eh. Hindi mo kailangang sabihin gumising ka ng maaga. Pag nakita nilang gumigising ka ng maaga, di ba, parang subconsciously natuturuan mo sila. And ang subconscious sa yung vibrations na alam mo yun, yung expression na magka-vibes tayo. Vibes meaning vibration. Alam mo yun, magka-ugali, magka-ganon. Hindi mo lagi syempre makikita sa tao, pero pag nakita ka ng tao na ka-vibes mo, di ba? Parang ang ganda sa pakiramdam. And ang sinasabi ko lang dito, yung vibration na gusto mong makuha, yung vibration, yung frequency na mga taong gusto mong makasalamuha, mga tao na gusto mong maging kaibigan, ma-attract mo sila, or maging sa relationship o sa lahat ng ng social na relasyon. Alam mo yun, makukuha mo yun through your vibrations na hindi mo kailangang makapagkaibigan intentionally. Alam mo yun. And tayo as human beings, tayo parang meron tayong tendency na talagang makikipagkaibigan talaga, yung tribo-tribo, yung mga bara-barangay. Siyempre, nabubuo yan ng nabubuo yan ng mga, alam mo yung samahan ng tao. And kahit saan ka naman magpunta, either school, sa mga kapitbahay, or sa ka-work mo, isang section kayo, or sa school, isang section, or isang division kayo sa work. And sa kapitbahay, isang lugar kayo. And alam mo yun na kahit ganun, parang meron pa rin kayong selection ng mga grupo. And yun yung mga tinatawag ng mga ka-vibes na ang pinaka-explain dun is, alam mo yun, ang pinaka-point ko lang is lahat ng actions natin subconsciously, yun yung paraan natin na para magkaroon ng social connection sa isa't isa. And ang pinakamainam is through your actions. Minsan nga, pag nakita nilang masipag ka or matalino ka, di ba? Or nagsisipag ka sa gantong topic or sa gantong work, nag-excel ka, hindi mo kailangan makapagkaibigan na sila na yung mismong lalapit sa'yo, di ba? Parang gusto kasi nila maging ma-impluwensyahan ng ganun. And yun lang. Ang pinaka point ng video is you don't have to explain yourself in a way na alam mo yun na yung action, yun yung pinaka bagay na dapat mong gawin. Mag-focus ka lang sa sarili mo and huwag kang mapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao, kasi ang pinaka-importanting opinion yung sarili mo lang. And ang papakinggan mo lang criticism, kasi kapag sa actions marami makakita sa iyo And yung mga criticisms na papakinggan mo lang, syempre i-analyze mo rin yung tao kung yung pangarap mo natupad na niya, and kung yung mga gusto mong gawin ay yung ginagawa niya, doon ka lang makikinig. And sa lahat ng nag-ano sa'yo, yung nakikriticize sa'yo, hindi mo sila dapat pakinggan if wala silang tamang qualifications. Sample na lang is sa profession. Halimbawa, isa kang engineer, and maraming syempre na
maraming, alam mo na, may experience din, pero hindi sila qualified para magbigay ng input or magbigay ng, alam mo yun, ng expertise nila doon sa bagay na yun. Bilang engineer, pag kinikriticize ka ng mga ganong tao, dapat ganito, dapat ganyan yung design. Bilang engineer, titimbangin mo. Kahit tama sila, titimbangin mo na dapat ko ba silang pakinggan or hindi. Hindi ibig sabihin na tama sila, parang ibig sabihin, i-analyze mo rin yung bagay. Tapos kung tama sila, ikunin mo. Pag hindi, i-accept mo lang yung opinion nila. Pero don't act on it. Again, the point is, wag makapag-argue. And silence is also a response. I-conceal mo yung mga bagay na dapat i-explain mo. Pag kinonceal mo, magkaka-leverage ka, meaning sa isang deal o isang pag hindi mo alam yung iniisip ng ibang tao, 'di ba? Mas lalo kang magiging mysterious, mas lalo kang alam mo yun, mas mahirap i-figure out. At dapat ang gawin mo is yung result na lang yung magdidikta na kung ano ka talaga. Hindi yung sasabihin nila, and mag-focus ka dun sa result na hindi mo parang papaliwanagin yung sarili mo na ganito yung gusto mong gawin, ganito yung pangarap mo, ganito yung gusto mong mangyari. Kasi madalas yung mga tao haharangan ka niyan eh. Pag sinabi mo yung pangarap mo, nasa yun eh, nasa trait yun eh. Na ka, diba? Na para kang, alam mo yun, hindi kumakatok. Pero, ang nasaan nga ba tayo? Yung ibig kong sabihin is, yung result, dapat may result na bago mo pa siya sabihin para hindi ka na nila kayang pigilan. Kumbaga, natupad mo na. Yun lang. Anong pe-play mo? Dota 2, Zombie? Dota 2. Zombie o Dota 2? Dota 2. Tommy. Tommy. Zombie? Dota. Tommy. Oh, isa-isa lang muna. Pagbigyan mo si Kuya. Teka. Wait lang. Pindutin ko na yung controller. Ayan, mga visitors. Nathan, magbabay ka? Ikaw, zombie ka? Apo. Uy, matatakam sa'yo zombie, oh. Ano ba to? Parang, young pork tocino.